Hello po, good morning mga guys. Ako po ngayon nagising ng maaga kasi magluluto po ako ngayon ng dadalhin ko dun sa anak kong Biko dahil birthday niya ngayon. Nagising na po, sinalang ko na po yung bigas na malagkit kasi isusunod ko na po diyan yung sabaw ng kanyang pinakakanin ng malagkit. Ngayon po, naisip ko po niya, ilang buwan ko na ito iniisip, ilang taon, ganun, yung nangyari po sa aking buhay, sa aming buhay pamilya na tungkol po sa aming isang anak na humiwalay sa amin. Yun po yung iko-content ko ngayon kasi wala naman daw itinago na hindi mailalabas. Yun po. Kahit na magalit siya sa akin, ilalabas ko at ilalabas to. Lalo na ngayon, nandito ako sa social media. Kailangan may ano ko kung paano ang nangyari sa aking buhay. Isang nanay. Mahal na mahal ko po lahat ng mga anak ko. Yun po. Ako po ay pinipilit ko lang magpanatag ang aking kalooban dahil sa ayaw ko na maapektuhan ako dahil ako po may karamdaman. Yan po. Isang anak na humiwalay sa amin na kinuha po ng isang tiyahin ng aking mister. Tiyahin po ng mister ko yun, yung kumuha ng anak ko na maganda naman yung usapan namin na ano daw, palalakihin niya na mas masahol pa sa tunay na anak. Inubaya po namin kasi siya po ay walang anak. Pero wala na po yun ngayon kasi namayapa na po yung nagpalaki sa anak ko. Yun po ang nangyari. Siguro po hindi nauunawaan ng anak ko yung tungkol doon sa nangyari na hindi ko naman kasalanan po yung nangyari na umiwalay siya sa amin. Pero maswerte siya dahil siya po yung taong pinagpala. Sa totoo lang kasi ang dami pong nangangarap dyan natin mga kababayan na maggumanda ang buhay ng kanilang anak. At inabi. Yan nangyari. Sandali po mga guys. Ako ay nagluluto ng sinaing. Namatay ko yung ano. Dali po. Nabiti yung kanta ay tutugtog. Yan po, itutuloy ko na po na napunta po ng ibang bansa. Yung anak ko, maliit pa po yun. Pagkalabas sa akin, galing sa aking katawan, sa ospital po ako ng anak, inilipat na po ng kanyang lula sa kanilang bahay. Siguro mga 1 week siguro bago nasundo galing ng Canada. Yan po. Ako po natutuwa naman kasi sa kabilang nangyari sa kanya, gumanda po yung kanyang buhay. Kaso lang po, hindi ko alam kung bakit may galit siya sa amin sa nangyari sa kanya. Total, ginawa lang naman din namin yung makakabuti sa kanya. Yan po nangyari. Napakaswerte ng buhay niya ngayon sa lahat na nila na magkakapatid, siya yung pinakabinigyan ng Panginoon ng swerte. Dapat yun ay, ang akin lang naman hangarin ay gusto ko yung di natin masasabi na yun talaga ang magulang niya na nagpalaki. Kasi may magulang talaga siya na naglabas sa kanyang liwanag na yun po yung magulang niyan tunay. Yun po, parang nagalit po siya sa amin hanggang sa gimblock na po ako na bilang nanay, gimblock na ako, hindi na ako makontent. Di ko na siya makita sa post kasi naka-block po ako. Ewan ko, di ko po alam kung bakit ganun ang kanyang ugali. Sabi ko ganun kasi hindi naman ako ganun, yung mga anak ko hindi naman ganun. Kaya okay lang kahit ganito lang ang buhay ko habang nabubuhay ako. Sana po pag-ingatan na lang siya ng Panginoon. Yan po. May mga anak na rin yun. May mga apo na rin ako doon na 4, puro lalaki. Kaso lang po kahit anino, hindi ko po nakita kasi siyempre kakaiba ho talaga pag maganda na ang buhay ng isang tao. Hindi na po yun kagaya sa amin na mahirap, hindi siya
magiging malapit kasi takot siya kung ano mangyari. Kung baka siyempre takot siya sa mga masasamang tao, baka iniisip niya masama kami, gano'n. Iniisip niya masama yung mga kapatid niya, gano'n, baka may mangyari sa kanyang masama, kaya naging malayo siya sa amin. Yun lang po mga busing ang aking ikinontent ngayon at sana masiyahan kayo at maraming matuwa dito sa aking ginawa at hindi po ako mag-iisip na magalit siya sa akin, bakit ko inilabas ang kwento, pero di ko na nilagyan ng pangalan kasi darating ng araw na lalagyan ko yan ng pangalan. Wag siya sa akin magagalit, karapatan ko yun bilang nanay. Kasi wala po akong ginawang masama sa kanya. Mabuti po yung hangarin ko sa kanya. Yan lang po mga guys. Isang magandang umaga. Ano oras lang ngayon? Siguro mga alas 5 lang ngayon. Aga ko nagising kasi nagluluto nga po ako ng biko, mga guys. Pero kahit ganun man ang nangyari, mahal na mahal ko pa rin siya. Kasi anak ko siya. Kasi lahat ng anak ko, mahal ko. Yan po. Ito lang, ganun ako. Kaya nga po, nagtagal ako sa buhay namin mag-asawa dahil sa ayaw ko po mahiwalay sa aking mga anak at gusto ko po yun. Magkakasama kami, kaso lang hindi natin maiwasan talaga yung maghiwalay pag may mga pamilya na. Kaya okay, bye-bye. Welcome to my vlog. Good morning everyone. Good morning for watching. Sa lahat ng mga busing, thank you so much sa inyo. Thank you po.